Paano gawing asong ulol ang lalaking manloloko? Yo, what's up? Kumusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So nandito na naman tayo. Usapang pag-ibig na naman. Well, kamusta kayong lahat dyan? So ito, dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman. Kasi ganito nga, sa topic pa lang natin is kung paano natin gawing asong ulol yung isang lalaki na manloloko. Okay? Yung tipong kung gusto mo talaga na parang nararamdaman mo sa ngayon is yung parang gusto mong makapaghiganti para makabawi ka man lang, no? Para maipakita mo rin sa sarili mo na meron ka ring respeto kahit paano, na maipakita mo sa kanya na hindi ka rin basta-basta na gaganunin lang. Okay? So ito ngayon, no? Bilang isang babae, yes, ikaw na nangangailangan dyan kung paano gawing asong ulor or magiging tuta yung isang lalaki na manloloko. So ngayon, no, sa term pa lang natin, naggagawin natin siyang asong ulol or gawin natin siyang tuta ay, in short, magiging sunod-sunuran. Na magiging tanga siya, na kung yung dati is siya ito yung nakakaramdam ng kalakasan, kasi nga, ito nga, niloloko ka palagi. Pero, once na magawa mo yung bagay na ito utol, ay tiyak makakaramdam ng panghihina yung isang lalaki. Na dito na talaga siya maituturing na parang isang tuta. Okay? So, ano ba ang gagawin natin? Una nga sa lahat mga utol, di ba? I know na ginawa nyo na yung lahat-lahat. Sinubukan nyo na yung lahat-lahat. Na magstay, na maghabol, na hintayin or kumapit, no, na hinihintay yung pagbabago ng partner mo na ito. Na sakali na baka siya ay matauhan, na para maipanumbalik yung dating pagsasamahan ninyo. Yes, for sure, nagawa mo na ito. So ngayon, ano yung nangyari? Wala pa rin. So this time mga utol, ito ang gagawin natin. Kung nagawa mo na kasi yun, ay tiyak, yun at yun na po yung nakasanayan nun. Kumbaga, yun na yung nakaregistered sa utak niya. Na sa tuwing niloloko ka, is ikaw pa ito yung naghahabol, ikaw pa ito yung sumusuyo, sa tuwing umaatras siya, sa tuwing na kahit binabaliwala ka na niya, is ikaw pa nga ito yung lapit ng lapit, yung tipong naghihintay pa sa kanya. So yun po ang kaalaman niya, yun po ang conclusion niya sa'yo. Okay? So ngayon, sanay na siya dyan. So ang gagawin po natin this time ay, yes, sabihin na natin na nasanay na nga siya doon sa pagtrato mo na nandiyan ka naman, naghihintay, naghahabol. Okay, ang gagawin natin na kasunod, no? Ito mga utol ha, kailangan ko lang din talaga na magiging matatag kayo. At saka dapat magiging buo yung desisyon mo. Na yung una sa lahat talaga, walang iba kundi yung pag-atras ng walang pasabi. Yes. Kasi, kaya natin ito nasasabi na wala kang dapat na sasabihin din sa kanya na yung aatras ka ng walang pasabi. Kasi, once na wala kang binitawan na salita sa kanya utol, sa oras ng pag-atras mo, ay mabibigyan po siya ng curiosity. Kumbaga pa, magkakaroon din siya ng confusion sa sarili niya kung ano ba yung meron. Kung may babalikan pa ba siya? No, kung may naghihintay pa ba sa kanya? O baka wala na. Kasi wala siyang nakukuhang sagot sa iyo eh. Kumbaga pa, wala ka ring closure na binitawan sa kanya. Wala kang conclusion. Wala kang validation. Yes, wala kang sagot kumbaga na binigay sa kanya na ayaw mo na. Kundi umatras ka lang ng walang pasabi. Na kung yung dati kasi ay nasasanay siya sa iyo, na nandiyan ka naman palaging naghahabol, pero this time kasi, pag nakita niya na, uy, teka lang, akala ko may babalikan pa ako. Akala ko hahabol-habulin pa rin ako neto. Pero, ito nga, bago siya hahantong sa ganito, ay maiisip din muna ng partner mo na, teka lang, set aside ko muna siya kasi I know na sa oras ng pagpanumbalik ko ay naghihintay lang naman yun. Na siya pa nga ito yung susuyo sa akin sigurado. Na magpaparamdam at saka magpaparamdam din ito. Hindi ako kayang tiisin neto kasi dati is ito yung ginagawa niya sa akin eh. So nagkakabalikan pa rin kami
Kahit na ilang beses ko nang niloloko yung babaeng ito. Yes. So yun po ang alam niya. Pero ito na nga, ang buong akala niya talaga ay nandyan ka pa. So ngayon, darating at saka darating po yung panahon, utol, na siya ito yung susuko. Na siya ito yung magiging submissive. Na siya ito yung magsasubmit. Na bibigay kumbaga. Kasi akala niya nandyan ka pa eh. Diba? Kasi hahanap-hanapin niya yung nakasanayan niya sa'yo dati na mga pinaggagawa mo rin sa kanya na kung saan mo siya sinanay. So ngayon, kung hindi ito nangyari ay tiyak, ito na, mabibigyan mo siya ng curiosity. Uy, teka lang, bakit umabot na ng 1 buwan, no, 2 buwan, until now is parang hindi pa rin siya hahabol, hindi pa rin siya nag-reach out, hindi pa rin siya nag-initiate ng panunuyo sa akin. Hindi kagaya dati na panay suyo ng suyo to eh. Yes, yun ang alam ko. Yes, yun ang alam niya. No, nahabol ka ng habol. Pero ito nga ngayon na mabibigyan natin siya ng pagtataka kung bakit hindi ka naghabol. So ang gagawin neto, utol, is hindi ka po neto titigilan. No, asahan nyo po na marami po itong sasabihin na panggugulo sa'yo. Na lahat ng sasabihin niya sa'yo or lahat man ng gagawin niya sa'yo is panggugulo lamang. Kumbaga pa, pang-de-distract lamang. So, kailangan is huwag kang magpatinag. Kasi nga, panggulo lamang ito. Pang-distract lamang ito sa'yo. Na instead na gusto mo na sanang umatras, and kapag nagpapadistract ka, or kapag nagpapa-apekto ka sa panggugulo niya, is magiging talo ka ulit dito. So that's why, ganun pa man, di ba? Panggugulo lamang ito eh. So bakit ka magpapa-apekto? Bakit ka magpapadala? Bakit ka maniniwala? So kailangan mong gagawin ngayon is ignore, ignore, and ignore. Kung sa Tagalog pa, iwas, iwas, and iwas din. Okay? So yun po ang gagawin natin, na dito talaga natin siya magiging sunod-sunuran. Ito ha, kung paano natin siya magiging or magawa na magiging asong ulol or magiging tuta, kundi subukan mo rin muna siyang sakyan-sakyan pa rin pagkalipas ng 2 buwan. Kasi 'di ba nanghahagilap na siya sa iyo eh. Nagmamakaawa na, nagbebeg na. So sakyan mo lang din muna siya ng sakyan, no? Ilulutang mo siya kung minsan sa ere. Push and pull ka kumbaga. Wala ka ng maraming messages, wala ka ng mahahabang messages, puro na maiikli. No? For sure, utol, lahat po ng sasabihin mo ay gagawin po ng lalaking ito. Na siya pa talaga ito yung magmamakaawa. Na siya pa ito yung magbibeg sa'yo. Na siya pa talaga itong panay suyo din sa'yo. Kasi hindi mo siya binibigyan ng validation eh. Kumbaga pa, bumabalik ka lang pero still, nilulutang mo pa rin siya sa ere. Hindi mo pa rin binibigyan ng validation na okay ka na okay na kayo, na bumalik na yung dating ikaw, na tinatanggap mo na siya ng buong buo. Hindi eh. Kumbaga pa, sinasakyan mo lang muna siya. Yung tipong parang lahat ng mga sagot mo sa kanya is dapat parang matamlay. Yes. Sigurado po yan, utol. Ha? Na kung ano yung ipapagawa mo sa kanya, ay for sure mapapatawa ka talaga. Na sa bawat sasabihin mo ay gagawin niya. Susundin niya po yun. Yes. So ayaw mo ba nun? So yun po mga utol ha. Kung gusto nyo talaga magiging asong ulol or magiging tuta yung isang lalaki na manloloko, gawin nyo po yung sinabi ko dito. Okay? And then, sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, tumatanggap po kami ng one-on-one coaching. Yes, na for sure talaga utol, marami kang matututunan. Huwag po kayong mahiya kasi ito po ay isang private conversation. Kumbaga pa, hindi natin ini-ere at saka hindi rin natin nire-record. Yes, nare-respeto din namin syempre yung privacy ninyo. Yes, kung may mga problema man kayo about sa pag-ibig, bukas po yung pintuan namin. Okay? Just PM lang po sa aming FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And then, sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment lang dyan sa ilalim. Lalong-lalo na sa aming YouTube channel dahil doon po kami nagre-reply. Okay? Kita-kits! Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala